Ayan, good morning, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, bago ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang umaga. Shoutout na rin sa ating mga bagong subscriber dyan at sa ating mga bagong follower. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ang paksa ng ating pag-uusapan ay may kaugnayan pa rin ito sa nakalipas na rally itong INC. Pero mga idol, bagamat nagsakripisyo ang ating mga kababayan, mga mamamayan at iba't ibang sekta ng pananampalataya kasama ng INC dito sa idinaos nilang rally, peace rally, ay tuloy pa rin ang binabalak na impeachment itong ating mga taga-kongreso na humahawak sa kaso ng ating ikalawang Pangulo itong ating bansa. Nagampanan na at natupad na ng ating mga mamamayan sama ng mga iba't ibang sekta ng pananampalataya ang kanilang tungkulin bilang mamamayan itong ating bansa na mag-rally tungkol sa kapayapaan. Kaya naman, naibigay na rin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang solusyon sa bumabagong problema nitong ating bansa sa pamamagitan ng ministro ng Iglesia ni Cristo na binasa sa banal na kasulatan ang nakasaad tungkol sa mensahe ng ating Panginoong Diyos. Pero nabanggit na rin ng ministro ng Iglesia ni Cristo na ang pagkakakampi-kampi at pagkakabahagi sa isang bansa o anumang kaharian, ito ay hindi kaloob ng Diyos. At ito ay nauukol sa Diablo. Pero bagamat ganoon ang sitwasyon, wala tayong magagawa kung talagang sila ay alipin na ng Diablo. Dahil kung hindi nila susundin ang payot saway ng ating Panginoong Diyos, nabanggit ko na ito sa una kong mga video, kapahamakan ang mangyayari. Hindi man igawad ng Diyos ang kapahamakan sa ating bansa, ay may partikular na mga tao na igagawad niya ang kanyang parusa. Kasi nakasaad naman sa Biblia na ang hindi nakikinig sa payot saway, kapahamakan. Hindi natin alam kung ano ang kasasadlakan ng mga tao na hindi susunod sa kanyang mga payo at saway. Pero marahil sa kabuuan, hindi naman madadamay ang iba sakaling igawad ng Diyos ang kanyang parusa. Kaya nga mga idol, tayo naman nakikisimpatya lang sa mga pangyayari at sa mga bagay na nagaganap dito sa ating bansa. At may mga kababayan tayo na ang iba talaga ang gusto ma-impeach ang ating ikalawang Pangulo. Hindi naman tinatanggi na wala silang kasalanan o wala siyang nagawang kasalanan at dapat nga siyang ma-impeach at tama rin ang panukala nung
ibang mga mamamayan natin na ituloy pa rin ang impeachment sa ating ikalawang Pangulo dahil siya nga naman ay nagkasala, nakalabag sa batas. Pero hindi ito ang tamang panahon, kaya nga nagsagawa ng peace rally para pansamantalang mapigilan yan. Hindi naman sinasabing huwag nang i-impeach. Pansamantalang mapigilan at unahin muna kung ano ang nararapat unahin. Hindi naman sila inihalal ng taong bayan para lang dyan sa ganyang sistema ng impeachment. Di ba? Tama. May mga dapat silang asikasuhin na dapat unahin. Kaya nga lang, kasi nga may mga tao talaga na gusto talaga nila na maparusahan ang dapat parusahan, which is tama naman. Tama rin naman na kung sino nagkasala dapat parusahan. Kaya lang, sa kalagayan ng ating bansa na nalalagay sa alanganin, kaya nagrally ang INC at ang iba pa natin mga mamamayan nakibahagi para sa kapayapaan. Dahil naramdaman nga ng ating mga mamamayan at ng mga ating kababayan na tila nagkakabahabahagi na ang mga nanunungkulan sa ating bansa. Na yun ang hindi dapat mangyari. Kaya nagrally ang INC at ang iba pang mga sekta kasama ng ating mga mamamayan tungkol sa kapayapaan. Di ba? Tama? Ngayon, ang Diyos nagbibigay ng kanyang solusyon sa maaaring mangyari sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang kinasangkapan sa loob ng Iglesia ni Cristo na ito nga ang mga ministro. Walang pa sariling inihayag ang ministro tungkol sa sistema kung paano masusolusyonan ang problema ng ating bansa, kundi binasa lamang niya ang nakalagay sa Biblia na pahayag ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung meron tayong mga kababayan at mga mamamayan na hindi sang-ayon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos base sa binasa ng ministro, sila na yon, hindi na tayo yon. Basta tayo sa kapayapaan. May mga nagsasabi naman, pwede naman sabi ng ituloy ang kapayapaan habang dinirinig ang impeachment ng ikalawang Pangulo. Paano mangyayari ang kapayapaan kung ang magkabilang panig nga ng ating mga kinaukulan ay magkahiwalay at hindi nagkakaisa? Di ba? Tama? Nagkakabahabahagi. Pagka natupad yung pagkakabahabahagi dito sa ating bansa, matutupad din yung nakasaad sa Biblia na ang ating bansa ay hindi na kaloob ng Diyos ang mga nangyayari. Ang pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, ang sabi sa Biblia, yan ay sa dyablo. Ngayon, mga idol, kung pag-aaralan natin ang sitwasyon, nagawa na natin ang ating bahagi sa pakikipagkaisa tungkol sa kapayapaan at tinutuloy pa rin ng mga iba nating nanunungkulan sa pamahalaan ng kanilang mga plano tungkol sa impeachment, ang Diyos na ang bahala sa kanila. So, hindi tayo madadamay kung anong igagawad ng parusa ng Diyos sa mga taong ayaw makinig sa kanyang payo at kaway. Hindi tayo kasama doon. Alam natin yon. Sila lang yon. Kasi nga, nabanggit ko na rin sa una kong video na may nakalagay din sa Biblia na may landas at tila matuwid. Natapot ang lulo leon, kapahamakan. Yung mga nasa kinaukulan ng ating pamahalaan na nasa bahagi ng impeachment,
sila natutupad sa kanila yung nakalagay sa Biblia na may landas na tila matuwid. Datapat ang dulo niyaon ay kapahamakan. Pero subaybayin na lang natin ang kanilang isinisulong na impeachment. Kung ano ang kahihinatnan nito. Basta tayo, tuloy natin yung ating ipinaglalaban tungkol sa kapayapaan. Ngayon, kung ayaw nila ng kapayapaan, bahala na ang ating Ama na nasa langit dahil siya na nagbigay ng solusyon, siya na ang nagbigay ng payo kung ano ang nararapat at kung ito'y tutuparin ng ating mga nanunungkulan, maganda ang kahihinatnan nito. Pero ang tanong, paano matutupad ng mga kinaukulan ng ating pamahalaan yung payo ng ating Panginoong Diyos na nanggaling sa Biblia kung nagkakabahagi nga sila at hindi sila nagkakaisa? Iba ang layunin ng kabila, iba ang layunin ng kabila. Yan mga idol. Kaya ito, napagkukwentuhan lang naman natin kasi nga, nagsakripisyo na tayo na nagrally para sa kapayapaan. Kung mawawalan sa isa din lang ang ating ginawang sakripisyo dahil sa hindi naman matutupad yung bahagi na ibinasa ng ating ministro na tungkol sa solusyon ng ating bansa, antayin na lang natin ang igagawad ng ating Panginoon sa ating bansa. Yan ang nakakatakot mga idol kapag hindi na tayo sinamahan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga magagandang adikain. Pero marahil kung igawad man niya ang parusa, doon lang sa mga taong masuwayin. Hindi madadamay ang iba. Kaya nga, basta tayo na gumanap ng ating tungkulin sa larangan ng kapayapaan, manatili tayo sa ganon. At subaybayan natin ang mangyayari at kaganapan sa taong ito dahil maraming nakaambang kalamidad sa ating bansa at may mga nakaambang panganib tulad ng sinasabi ng iba na napapanood natin sa ibang mga social media yung tungkol sa yung tinatawag nilang the big one. Sabayan pa natin itong mga napipintong digmaan sa mga karatig nating bansa. Yan ang mga nakakatakot na mangyayari. At kung hindi tayo gagabayan ng ating Panginoong Diyos at magalit sa atin, madadamay tayo dyan at makakamta natin yan. Kaya nga mga idol basta tayo, natupad na natin yung bahagi natin, kailangan tuparin naman natin, tuparin naman nila yung kanilang bahagi bilang mga may tungkulin sa ating pamahalaan. Diba? Ngayon, ang gawin natin para makapagpatuloy tayo sa maayos at mapayapang sistema ng ating pamumuhay, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at sa ating mga mamamayan. Higit sa lahat, huwag tayong lalabag sa anumang uri ng batas ng ating bansa na ipinatutupad. Pagpatuloy natin ang ating maganda at mabuting layunin sa pagkakaisa para ang Diyos kahit papano huwag lubusang magalit sa atin. Sabagay, majority tayo mga idol na nagsagawa ng rally para sa kapayapaan. Ilan lang naman siguro ang ayaw sa ganyang kapayapaan. Kaya marahil, igawad man ng Diyos ang parusa, hindi tayo madadamay. Panatag tayo sa ating mga sarili. Kaya nga mga idol subaybayin muna natin ang mangyayari. Doon naman sa mga kinaukulan ng ating pamahalaan na nagsusulong ng impeachment, go! Tuloy nyo lang yan kasi yan ang gusto nyo nasa batas din naman na bawat pagkakasala dapat lang papanagutin. May rason din naman kayo para ituloy nyo yung impeachment. Dangan nga lang, hindi pa nga dapat ito ang tamang panahon para gawin yan. Pero kung yan ang nakakala nyo na maganda, go!
sige, tuloy nyo lang. Susubaybayan na lang namin kung anong kainatnan itong impeachment na inyong isinusulong. Bilang mga mambabatas kayo, at bahagi kayo ng may tungkulin sa ating pamahalaan, ang hangad lang naman ng rallying ito ay magkaisa kayo sa kapayapaan. Dahil nga, binanggit na nga, nakalagay sa Biblia, ang pagkakabahabagi at pagkakampi-kampi ay hindi sa Diyos. Ngayon, kung itutuloy niya mga sistemang ganyan, alam nyo na kung kanino kayo. Di ba? Tama. Kaya, tayo mga mamamayan na nagsagawa ng peace rally, wala na tayong dapat alalahanin. Payapa tayo. Dahil hindi tayo madadamay sa kung ano man ang igagawad ng ating Panginoong Diyos sa bawat hindi sumusunod sa kanyang tuntunin. Dahil nakalagay naman sa Biblia yan, ang hindi nakikinig sa payo at saway, kapahamakan. Di ba? Tama? Kaya hindi tayo madadamay dyan kung ano mang kapahamakan ang igagawad sa kanila. Dahil hindi naman tayo nakikita sa gusto nila. Ngayon, may mga kababayan tayo na bagamat sumama sa pakikipagkaisa ng kapayapaan, ay sang-ayon pa rin dyan sa impeachment. Sila yun. Hindi naman natin pwede saklawan ang damdamin ng bawat isa. Di ba? Kung anong kanila, kanila yun. Kaya, sabi nga, you are the king of yourself. Pwede mong gawin ang nais mo. Basta't hindi ka lang makalalabag sa batas, gawin mo. Di ba? Tama. Ang importante, ginagawa mo yung gusto mo, wala ka napiperwis yung tao, at wala kang nalalabag sa ating batas na pinaiiral dito sa ating bansa. Ayun. Pero mga idol, maikli lang itong ating naging programa dahil kasi nga, sinundot lang natin yung mga nakaraang video ko na nabanggit ko na nga doon na may payo ang ating Panginoong Diyos tungkol sa sistema ng mga nangyayari. Pero ang mga iba nating kababayan, marami ako napapanood sa ibang social media na talagang go for impeachment sila. Sila yun. Hindi naman natin tinututulan yun dahil kanila yun eh. Sabi nga, kumbaga sa mga buhulano, ija-ija, haw-haw. Di ba tama? Kanya-kanya. Yung kanya-kanya. Yung akin-akin. Parang gano'n. Kaya gano'n lang naman yan, ikasimple. Ngayon, mawalan man ng saysay yung naging ginawa nating rally sa kapayapaan, hindi na tayo magdadala nun mga idol kasi ginawa na natin ang parte natin, ang ating parte, ginawa na natin. Nagawa na natin yon, mawalan man ng saysay yun, hindi na tayo ang mananagot sa ating Panginoon. Diba? Tama? Bahala na ang ating Panginoong Diyos sa kalagayan ng ating bansa kung ano ang kahihinatnan. Pero isa lang ang ating natitiyak, ay hindi papayag ang Diyos na malugmok ang ating bansa dahil lamang sa mga tao na may ibang layunin. Diba? Tama? Hindi siya papayag yan. At diyan makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ang kayo nyo lang. Gagawad niya sa mga kinaukulan na dapat niyang gawaran ng kaparusahan. Dahil nga, ang Iglesia ni Cristo, kasama nila ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Sabi nga, sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo? Kaya kita nyo mga idol, di ba? Natapos ang rally ng mapayapa. Kung paano inumpisahang mapayapa, natapos din ng mapayapa. Dahil nga, kasama ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, lahat ng sumang-ayon doon sa payo saway ng ating Panginoong Diyos, hindi yan kasamang parurusahan. Kaya, inuulit ko, nagawa natin ang atin, gawin naman nila yung para sa kanila.
Di ba tama? Ganun lang kasimple mga idol. Eh tayo naman, hindi ng mga mamamayan itong ating bansa, eh dapat lang nasumunod tayo sa batas. Oo. At yun ang inaakala ng ating mga kongresista, kaya nila isinusulong ang impeachment sa ating ikalawang Pangulo dahil ang ating ikalawang Pangulo nga naman ay nagkasala. Pero ayon kay Marcoleta, hindi yan ang tamang panahon. At kung dapat na-impeach ang ating ikalawang Pangulo, noon pa. Dahil yung ikinakaso sa kanya na korupsyon noong mga nakaraan pa. Mga nakaraang panahon pa ng panunungkulan. Hindi ngayon. Bakit ngayon nila gaganapin? Kung kailan nasa bingit tayo ng mga kalamidad at saka nila isasabayan. O, di ba? Dumagdag pa yan lalo sa problema ng ating bansa. Kasi bakit? Ibig na mapagkukulan nila ng pansin ng panahon, yung mga dapat nilang pagkukulan na makakatulong sila sa ating pamahalaan kung paano mapapaunlad at mapapabuti ang ating bansa, diyan sila nakahukom sa impeachment. Ito ang tanong, pag na-impeach si Sara, malulutas kaya ang problema ng ating bansa? Yan ang malaking tanong dyan. Sige, sabihin natin, na-impeach, nagtagumpay sila. Ano ang mangyayari sa ating bansa? Mapapabuti kaya? Pero, subaybayan lang natin, alamin natin kung ano nga ang kahinatnan itong impeachment. Sana naman, tawaan pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos na huwag niyang igawad ang kanyang parusa dahil lang sa mga iilang tao na nasa ilalim ng dyablo. Kasi nga, pangit pakinggan, pangit sabihin na naalipin sila ng dyablo dahil nga walang gustong maalipin ng dyablo. Pero nakikita sa kanilang mga gawa na sila ay alipin ng dyablo. Bakit? Isinusulong nila yung pagkakabahabahagi. Pinaiiral nila eh. Ayaw nilang sumunod doon sa payo ng ating Panginoong Diyos sa solusyon na gustong mangyari. Binigay na ang solusyon kahapon sa INC rally. Binasa ng ministro, binigay na ang solusyon. Ngayon, ang tanong, magagampanan kaya? Matutupad kaya? Paano matutupad dyan kung nasa bahagi pa rin tayo ng pagkakabaha-bahagi at pagkakampi-kampi nang dahil dyan sa impeachment? Di ba? Tama mga idol. Pero wala tayong magagawa. Sila ang batas. Dapat lang pairali ng batas. Pero, sabi nga ni Marcoleta, hindi yan ang tamang panahon. At kung meron nga naman dapat humusig at humuska sa ating ikalawang Pangulo, meron tayong tinatawag na hukuman. Kung pakikinggan natin yung paliwanag ni Marcoleta, parang tama din siya. Ang Kongreso, Senado, hindi hukuman. Diba? At hindi sila ang dapat hahaton. Meron tayong Supreme Court, meron tayong hukuman, doon dapat idulog yung kaso ni Dilema, ni Sara Duterte, na kung dapat siyang makasuhan at dapat siyang makulong, husgado ang dapat umusga. Hindi ang kung sino-sino. Diba? May point din si Marcoleta doon sa kanyang sinabi. Oo. Kaya nga, kung totoo na nagkasala at ang ating ikalawang Pangulo, binanggit din niya kung anong mga petsa, anong mga taon yun nangyari. Bakit ngayon ginagawa? Kung dapat i-impeach, dapat noon pa nga naman. Di ba? Bakit ngayon lang? Di ba? At dapat yan, sabi ni Marcoleta, sa husgado yan, hindi sa kanila. Dahil mga kongresista sila, mambabata sila, hindi naman sila hukum eh. Tama rin si Marcoleta eh. Hindi hukum ang husgado, ang Senado at ang Kongreso. Hindi sila hukuman. Meron tayong hukuman na dapat ubusin at magparusa kung totoong nagkasala ang ating ikalawang Pangulo. Di ba tama?
Pero wala tayong pakialam sa gusto nilang mangyari. Bata't nagawa na natin yung atin, nakipagkaisa tayo sa layunin ng magandang adhikain na pagkaisa, peace, rally. Nagawa na natin yon. Ngayon, gawin naman ng mga kinaukulan ng ating bansa yung kanilang bahagi. Diba? Tama? So, pero mga idol, salamat po muli ng marami sa ating kwentuhan ito. Sinamahan nyo ako. Kung may mga comment kayo, mga idol, lagay nyo na sa comment section. At kung meron kayong mga tanong para matalakay din natin, lalo na doon sa ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Salamat na marami at lahat ay dumulog, ay dumalog. Yan din sa mga iba't ibang sekta ng pananampalataya na nakiisa. Salamat na marami sa inyo at dininig nyo yung panawagan ng ating Pangulo tungkol sa pagkakaisa. At pasaksihan yan ng buong mundo kahapon, mga idol. Oo, hindi lang dito sa atin. Luzon, Visayas, Mindanao, nagdaot ang INC ng Peace Rally. At yan, nasaksihan ng buong mundo. Bueno mga idol kung muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlog TV, ay pagsamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!